is Resurrection Day na diniklara natin dahil tayo po ay nakakilala sa ating po Panginoon. So naniniwala tayo ngayong araw, hindi po patay ang Diyos. Amen? So, kasi kung paniniwala natin na tuwing linggo ng pagkabuhay, ibig sabihin nito, taon-taon na mamatay ang ating Diyos. So, hindi na po niya kailangan gawin yon dahil sabi po ng Bible ay once and for all, inalin niya ang kanyang buhay at muli siyang nabuhay upang ipakita sa atin na tayo po ay mga tao, mga nakakilala sa ating Panginoon. So, ngayon po, araw na ito ay pasasalamat din po natin sa Panginoon sapagkat ginawa niya ang mga bagay na yan para tayo po ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo po ay makarating din po kung saan naandun ang ating Panginoon. Babasa po ako sa, wala po dyan, yung verse 8 ko. At ito po yung mga verses na nagpapatibay na ang Panginoon ay muling nabuhay. Sa Mateo, kung sa inyo po ang inyong Bible, sa Mateo 28, babasahin ko po sa verse 1 hanggang 6. Ayan. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halin kayo, tignan ninyo ang hinimlayan niya. At sa verse 7, nagmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea at makikita ninyo siya roon. Iyon ang balitang hatid ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Dalangin namin ang pagkaunawa at mensahe ng iyong muling pagkabuhay. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos, at ang iyong mga salita ay siya pong nagpapalakas sa amin para mas maintindihan po namin na ang aming pananampalataya sa iyo ay hindi po nawala ng kabuluhan. Salamat po, Lord, at muli kang nabuhay at ikaw ay mananatiling Diyos na buhay para sa amin lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yung verses na pinasa po natin, mga kapatid, ito po yung verses na hanggang ngayon marami po kumukontra at hindi pa rin ang ilan na naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay dahil kailangan ng ibang mga tao ang katakot-takot na evidence, mga fact about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero tayo mga mananampalataya na naniwala na nanampalataya sa ating pong Panginoon, we believe na ang Diyos ay nabuhay. Amen? Kaya hindi na natin kailangan saan nabuhay, sino nakakita. Sabi na ilan ay ito ay ninakaw ang katawan ng Panginoon kaya nawala. Pero alam po natin ang Mateo chapter 28, hanggang pagdating ng aklat ng gawa, nagpakita ang Panginoon na ulit siyang nabuhay sa pamamagitan ng kanyang
glorious body, nakasama ang mga disipulo po niya. Kaya tayo po mga believers ng Bible, wala na po question na kung maniniwala ba ako na si Jesus ay muling nabuhay o hindi. But we believe according to the Word of God. Amen? Kaya alamin po natin ngayon, bakit ba ang Panginoon muli siyang nabuhay? Ano ba ang mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Na makikita natin, ang muling ng pagkabuhay ay isang dakilang gawa ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos at dahil siya ay totoong Diyos sa atin, kahit kailan ay hindi naman talaga namamatay ang Panginoon. But according to the Scripture, kailangan matupad ang kasulatan na kailangan merong Jesus na bumaba at mabuhay na kasama ng tao at siya po ay nagpakita ng isa pong normal na pamumuhay bilang isang tao na bagamat siya'y Diyos ay hinubad niya muna ang pagka-Diyos para makisama sa atin. At ang plano ng Diyos, ang walang hanggang pagmamahal niya sa atin, sabi po ng Efeso, si Jesus po ay naging masunugin sa Diyos at sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Okay, kaya kahit kailan ang Panginoon, pinufulfill niya kung ano ang pinangako niya. Kaya isang lesson na dapat po nating matutunan sa buhay po natin, lagi mong paniniwalaan kung ano yung sinasabi ng Bible sa iyo. Amen? Every time we read and we listen to the Word of God, dapat po meron po tayong attitude. Number one is to accept kung ano ang sinabi sa iyo ng salita ng Diyos. Pangalawa, you need to believe kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Amen? Tignan niyo po yan, no? Yung hula na merong Emmanuel na ipanganganak, merong tagapagligtas na dadating sa sangkatauhan, ilang libong taon po ang nakalipas. So after several years, no, yung mga libong taon po ang mga pagitan niyan, biglang natupad ang pangako ng Panginoon. Kaya dito po ay makikita natin ang pagkabuhay ng Panginoon ang nag-benepisyo po niyan. Again, walang iba kundi tayo po na narito ngayon. Amen. First message ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Okay. So, una po, kanina po, binasa po yung mga verses doon po bago tayo nag-start. So, number one na mensahe na ipinakikita sa atin na sa muling pagkabuhay ng Panginoon is you need to believe. Okay? Na lahat ng kasalanan mo ay tinatawad na ng Diyos. Amen? Ngayon, ang muling pagkabuhay nagpapatibay nang walang ibang pwedeng maglinis ng kasalanan ng tao, walang iba kundi ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, nung siya po ay nabubuhay, maging tayo, no? Tayo po dati, alam po natin, magulong buhay na marami po sa ating dati, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Lord. Sino po dati dito magulo ang buhay? Isa na po ako dun. No? Sabihin mo sa katabi mo, salamat, napakaayos pala ng buhay mo. Okay? Alam niyo po, dati, yung buhay natin, malayo kay Lord. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi patay tayo noon. Patay tayo dahil malayo tayo sa Panginoon. Kaya nung ang Panginoon muling nabuhay, ito po ay significant na ang tao pag nakakilala kay Lord, dati walang kakwenta-kwenta ang buhay mo, pero once na nakakilala ka sa Panginoon, no, nagkakaroon po ng kaligtasan ng buhay po natin. So, kung patay, muling mabubuhay. Nagkaroon ka ngayon ng sigla. Ito po maganda. Ang pagkabuhay ng Panginoon ay pagpapatibay na walang kasalanan
na hindi niya kayang patawarin. Dati po tayo makasalanan at ibang uri ng kasalanan ang nagagawa natin sa Diyos. Pero nung kinilala natin na merong Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay, pinatawad tayo po ng Panginoon. 1 John 1:9, sabi po, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo'y papatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Isang mabuting mensahe ngayong umaga. Kung dati may marumi kang buhay sa nakalipas, ang buhay mo ngayon wala na po doon. Bakit? Pinatawad na kasi ng Panginoon. Yung dating RB na makasalanan, pinatawad na ng Diyos. Kaya ang isip ko ngayon, nilinis na ako ng Lord. Wala na kasi yung dati kong buhay. Ako ay isang bagong nilalang na. Therefore mga kapatid, makatutulong ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yung mabago ang isip natin na tayo ay wala na sa nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, nakamupon ka na ba? Ang buhay mo pa ba ay hanggang ngayon ganun pa rin? Amen? Pero ipinahayag na ng Panginoon, wala na yung lumang mong pagkatao, kundi ikaw ay bago na. Amen? Kaya tinatawag po tayo ngayong mga born-again Christian. Because we believe wala na yung mga kasalanan ko dati. Kasi ang problema, walang alam yung ibang tao sa paglinis ng kasalanan natin. They don't believe in the Bible. Kaya pag mahal na araw, makita nyo, bakit kailangan pang magpinitensya? Sino ba nagpinitensya dito? Hindi nyo ako nakita sa Malaban, nagpinitensya ako ng Adobe Artist. Buti na lang, hindi ko sinabi, no? Ito lang po. Hindi mo kailangan gawin yan. Bakit? Kasi minsan ang Panginoon, inalay na niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Hindi mo na rin kailangan magpapako sa krus at gayahin ng Panginoon, katulad ng ginagawa ng marami nating kababayan. Pero hindi kasi nila alam, si Kristo lang ang gumawa noon at isang beses lang yun. Kailangan mo lang tanggapin, kilalanin, i-recognize ang ginawa sa iyo ng Panginoon para ikaw ay linisin at patawarin sa lahat ng iyong kasalanan. Pastor, isang problema meron ako. Paulit-ulit mo pa rin nagagawa yung isang kasalanan. Gusto ko po sabihin sa inyo, kung nag-i-struggle kayo sa inyong mga weaknesses, sa inyong mga sin, gusto ko po sabihin, mahal na mahal pa rin kayo ng Panginoon. Guiltiness, minsan, yan ang meron tayo. Naging guilty ka, dapat pala hindi ko ginawa. Pero every time na maaalala mo, kaya pala muling nabuhay ang Panginoon, maaalala mo na ikaw ay nilinis na at pinatawad. Sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Amen? Kasi makikita natin, isang beses ginawa yan ng Lord, sapat na po yan. Para masabi natin, ako ay wala na sa dati kong buhay. Kaya tandaan po natin, isa po sa mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pinatawad ka na ng Diyos. At patuloy kang patatawarin ng Diyos sa panahon na ikaw ay nagkakasala. Isa lang ang hihingin sa iyo ng Diyos, ipahayag mo lang. With a sincere heart to God, Lord, sorry, nagloko ako ng tao. Lord, sorry. All you have to do is to come to the Lord. No? At wala pong limit ang paglapit ng mga anak ng Diyos para sa Diyos Ama natin. Alam niyo po ba, bago nalagutan ang hininga si Jesus, meron pong isang pangyayari na naganap according sa Bible. Alam niyo po ba, ewan ko po, nabasa niyo to sa Mateo chapter 27. Pag binasa niyo po yan, may isang bagay na nangyari. Nag-split o nahati yung curtain po ng Holy of Holies sa temple. Wala naman nagbabaak po niya, walang humiwa. Doon nalagutan ng hininga ang Panginoon, biglang naghiwalay yung malaking curtain. Alam niyo po, nabuksan po yung pinaka-dakong kabanal-banalan. Sa temple po kasi bawal makita yung Holy of Holies. Na sinasabi po ng Bible na ando po yung Ark of the Covenant. Yung Holy of Holies sa loob ng temple represent
the very presence of our God. Kaya pag pumasok doon ang isang tao, okay, at sumilip ka doon, mamamatay. At nakakapasok lamang doon yung high priest. Kumbaga, that place is a very special place. So kung ikaw ay hindi nagpahayag ng kasalanan, bigla akong pumasok, no? Pag silip mo pa lang, dego ka na. Pero nung namatay ang Panginoon, tignan nyo, nabuksan yung lugar na yun. Ano yung ibig sabihin? Malaya tayo nakakapasok ngayon sa presensya ng Diyos. Amen. Malaya kang nakakalapit sa Ama natin sa langit. Kaya ang sabi po, Abba Father, tayo po ay meron sapat na relasyon para makalapit. Hindi na po tayo hinahatulan ng Diyos. Wala na po ang paghatol sa kasalanan. No? At wala na rin pong condemnation. Mga kapatid, kung ikaw ay dati pong maraming bisyo, ngayong Christian ka na, wala na pong isipin na baka nasa aking Panginoon. Kung ikaw ay dating mangkukulam o dating aswang at nakakilala sa Panginoon, ngayon po ay isa ka ng believer sa Panginoon, wala na po yung kapangyarihan na yun. Kaya ang kasalanan, ako, maniwala po kayo, wala na pong power sa inyo yan. Kaya lang, dumadating ang kasalanan, alam nyo, nagpapadala ka kasi. Pero sin itself, you are no longer bound by the sin and death. Sabi po ng Bible. Wala na yan. Kaya when you are spiritual and prayerful, mahina sa iyo ang dating ng temptation. Tama po ba? Kasi naintindihan mo eh. Bakit? Pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ngayon kung tayo nagkasala, handa pa rin siya na tayo panawarin. Napalayo ka sa Diyos, handa pa rin tayong anyayahan ng Panginoon. Kasi tinuksan ng Panginoon ang kortina ng kanyang dakong kapalang-banalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang mensahe, nagkinaunawaan na po natin, totoo pala yung faith mo. Okay? Gusto kong makita po natin to. Hindi lahat ng tao naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Yung pananampalataya, meron tayo, biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. So, hindi po yan dahil sa mabuting gawa. Lahat ng yan ay biyaya at regalo ng Diyos kung bakit ikaw na-born again ngayon. Kaya sabi ng Bible, wala tayo talagang ipagmamalaki. No, lahat ng bagay na ginawa niya, kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan, it's all about Jesus Christ. Amen? Kaya po dito, pinakikita na mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mga kapatid, na meron tayong totoong pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay siyang naging susi sa iyo para ang buhay mo ngayon ay umayos at pagpalain. Kaya totoo po nito, ang iba, ang pananampalataya, kakaiba. Okay, so sa religious group, ang pananampalataya nila ay kumuha ka ng mabuti, yun, doon ka maliligtas. So may mga pananampalataya na naniniwala naman sa Diyos, pero ang paniniwala nila, pananampalataya, pag sila'y namatay ay hindi sila mapupunta sa langit. Dito lamang daw ang langit sa lupa. Meron namang pananampalataya, excited silang mamatay, kaya nagpapabomba sila ng katawan, nagsusuicide sila, yung mga terrorist, kasi daw karangalan daw yon sa Diyos pag nagbomba ka ng katawan. Okay? Wala sa Bible. Pero hindi naman paniniwala na pag namatay, ang faith po nila, muli silang mabubuhay. Kaya lang, hindi na saan yung tao pag medyo masama ka. So, merong afterlife, kaya lang, pag sobra kasalanan mo, mabubuhay ka naman. Kaya lang, saan yung ipis, okay? Pero naman, pag hindi sobra kasalanan, mabubuhay ko ulit sa inyong unggoy. Ganyan yung mga paniniwala ng mga ibang sekta, mga Buddhism, Hinduism, okay? Pero, ang sabi ng Bible sa atin, may pananampalataya tayo because
nabuhay muli ang ating Panginoong Yesus. Yan ay katibayan at natatag ngayon ang totoong pananampalataya natin sa Kanya. Gusto ko po makita mga kamay, ikaw ba'y naniniwala at nananampalataya sa Diyos? Amen? Naniniwala ka ba na lahat ng ginawa ng Panginoon hanggang sa muling pagkabuhay ay nag-benefits nito, walang iba kundi tayong lahat? Amen? Ako po ay really thank the Lord. Kanina, napakaganda ng awit, yung unang inawit natin. Sabi ko, Lord, ito po yung mensahe mo talaga para po sa amin lahat. Na ang kamatayan mo sa kurusa, kuning pagkabuhay, ay isang pagpapatibay ng aming pananampalataya. Can you imagine, no? Sabi nga kanina sa verse na binasa natin, anong saysay ng ating pananampalataya? Wala. It is useless. Bakit ba kailangan mo pang manampalataya kung hindi ka naman naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Pangatlo na mensahe, mga kapatid, ang mensahe ng muling pagkabuhay ay nagpatibay sa katotohanan sa mga ipinangaral na mga apostol. Kaya tayo, ang lahat na nababasa natin at napapakinggan sa salita ng Diyos, yan po ang ating source of life. Amen? Yan po ang ating principle sa buhay. Bakit yan ang ginawa nating principle? Kasi naniniwala tayo, all the scripture is God-breathed. Nanggaling sa Diyos yan. Kaya lahat na itinuro ng mga disciple, nila Apostol Pablo, iyon ay nagpatibay na ang lahat ng ito ay may katotohanan dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So wala po dito na hindi maniniwala sa lahat ng sinabi ng Bible. Amen? At kung meron mang kontra sa mga sinasabi ng Bible, ay hindi po sa Diyos. Amen? Kasi mismo ang book of the Bible, from Genesis to Revelation, maniwala po kayo. Ito sasabihin ko po sa inyo. Lahat ng mababasa ko po sa Bible, hindi po nagkokontrahan. Nangyayari ng iba't ibang version. Alam naman po natin yan, ang daming version ng Bible. Pero there is no contradiction pagdating po sa salita ng Diyos. So dahil sa pagkabuhay ng Panginoon, naniniwala tayo, totoo ang ating pinakikinggan at nababasa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya pag sinabi po ng Bible sa iyo, you are wonderfully and perfectly made, no? Ikaw ay kakilakilabot. Nung unang believers ako, hindi ko naiintindihan. Ano ko, zombie, pastor? Ano yung sabi ng awit? Tayo daw ay kakilakilabot na nilalang ng Diyos. Sa ibang version yan, you are amazing, created by God. Amen. Tignan mo yung pagmumukha ng katabi mo. Yan, sabihin mo sa kanya, ikaw ay kakilakilabot. Alam nyo, yung mga guwapo ang kinabot dito, ha? Alam nyo, yung magandang kakilabot. Tayo pala mga Christian ang kinabot dito po sa daigdig. Amen? We are wonderfully made by God. Ano po, sabi ng Bible yan. Ngayon, nasa iyo kung paniniwalaan mo. Pero ako, naniniwala ko, I am wonderfully made by God. Amen? Kaya pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko sinasabi sa sarili mo, baka walang kwento talaga ng taong ito. Ito mo pagmumukha mo. Walang kadating-dating. No? Dapat ay you speak positive to yourself. Bakit? Sino ba lumikha sa'yo? Walang iba kundi ang Panginoon. It's all about faith. Amen? It's all about revealing the truth na nabasa mo sa Bible. Ngayon, tingnan niyo po. Sabi po ng Bible, dahil sa kanya mga sugat, pinagaling tayo sa lahat ng mga sakit natin. Ngayon, totoo ba sa sarili natin, sa faith natin, na kahit ikaw may sakit ngayon, kaya kang pagalingin ng Panginoon? There is nothing impossible with God. Sino po dito may cancer? Ngayon ba may cancer? Nothing is impossible. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Bakit? Because muling nabuhay ang Panginoon. Yan ay katibayan. Kapag sinabi ng Lord, yun ay totoo. Amen? Sino po dito? Punong-puno ng stress sa buhay.
Okay, sinabi ang Bible sa atin, cast your anxiety on Him because He cares for you. Nasa sa'yo yan kung paniniwalaan mo o hindi. Pero sabi ng Bible, no, mahal ako, nag-take care and work sa akin. So bakit ako mag-aalala? Bakit ako matidepress? Bakit ako magkakaroon ng anxiety? I read the truth in the Bible at sabi, mahal ako ng Panginoon. Kaya yung mga, ano po dito, mga aburido sa buhay. Taas ang mga aburido sa buhay dito. No? Gusto mo sabihin sa inyo, God cares for you, kapatid. Sabi po ng Bible yun eh. Totoo yun. No? Pastor, hindi ko feel. Ang faith hindi naman yun sa feeling eh. It's all about believing. Amen? Kaya maniwala po tayo, mga kapatid. Lahat ng binabasa mo sa Bible ay katotohanan yan. Bakit? Sapagkat muling nabuhay ang Panginoon at ito'y pinagtibay niya. Amen. Kaya every time na may mababasa tayo mga promises ni Lord, maniwala. Amen. Huwag magduda. Sabi ni James, sa tao nagdududa ay parang alon sa karagatan kung saan bihani doon tinataboy. Pamago-bago ng isip. Kaya tayo ay kalaban po natin yan ng ating pananampalataya. Kaya tayo po ay naniniwala sa katotohanan po ng mga tinuro ng mga apostles. Kaya kung ito ay katotohanan, syempre po, tayo po ay nagbabasa ng Bible. Amen? We meditate the Word of God sapagkat ito ay puno ng katotohanan. So, ang mensahe ng Panginoon, tinatawag tayo, natatag ang ating pananampalataya, pinagtibay ng katotohanan ng mga ipinangaral ng mga apostol. Pang-apat, ang buhay natin, itong pinakagusto ko, ang buhay natin ay nagkaroon ng kabuluhan. Amen. We love Jesus Christ. Para lamang tayo naglalaro sa hangin. We are nothing. Wala tayo. And that is the reality at katibayan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung makilala natin si God, hindi mo na sinasabi walang kwenta buhay ko. No? Naintindihan mo, may layunin ka pala. Naintindihan mo, ang buhay mo pala ay very meaningful. You are a very significant person pala sa Panginoon. Alam niyo po, nung ako po ay a believer, isa sa pinakakatangian ko na unti-unting na-develop, alam niyo po kung ano, sobrang mahihain ko po talaga. Pag ako po ay nakikipag-usap, kilala po ako ng asawa ko, kahit kung bago po ako sa church, hanggang maaari ayoko po makipag-usap. At kung makipag-usap ko, lagi po ako nakayoko. Nakakita kayo ng ganong kausap. Kinakausap mo nakayoko. Hindi nakatingin sa'yo. Ako po yung tipong tao na ayoko pupunta sa mga okasyon. Ayoko, parang ang declaration ko sa sarili ko doon, parang wala naman akong kwento eh. Parang hindi naman ako karapat-dapat na makisalamuha sa ibang mga tao. Dahil feeling ko doon, wala naman nagmamahal sa akin. That is only my feeling. But when the truth of the Bible revealed, natutunan ko po, mga kapatid, iba pala pagkalikha sa atin ng Panginoon. At isa sa pinakamagandang ginawa ng Diyos sa akin, pinakita niya yung layunin niya sa buhay ko. Ano yung kung bakit maraming tao ang malungkot? Ito sasabihin ko po sa inyo. Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot. Malungkot ba yung katabi mo? Maraming tao mga malungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi niya alam ang purpose ng buhay niya. Uncertain, hindi niya alam eh. So, nabubuhay na lamang siya na nabubuhay. Parang isang hayop, basta mabuhay lang, hanggang sa mamatay. Pero tayo, naniniwala tayo because of the resurrection of Jesus Christ. Gusto ko sabihin, mga kapatid, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw ay ikaw lang. Kaya minsan yung masyado maliit ang tingin sa sarili, napakamahihain. Okay, alam niyo po, yung mga mahihiyain na yan, spirito rin yan eh. Kaya kailangan po, makita mo kung ano ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon.
Kaya po, ang mensahe na ito ay nagbibigay sa atin ng buhay na may kabuluhan. At hindi niyo po, maraming pinagpala ngayon sa church. Kasi nakita niya may purpose ang Panginoon sa ngayon. Ay, hindi lamang siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi nabubuhay siya para sa Panginoon. Totoo lamang po, kung makikita niyo po itsura ko dati, para po kung rapist natin. Layo, wala pong kasi walang purpose nga po eh. Napansin ko po, habang naglilingkod na ako sa Panginoon, ay unti-unti, pag tumitingin ako sa salamin, parang gumagawa po ata ako habang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Because I know the plan of God for me. Plan to prosper me and not to harm me. Plans to give me hope and future. Amen? Sabi mo sa katabi mo yan, maganda plano ni Lord sa'yo. Amen? Kaya ikaw magpapaganda ka. Amen? Dahil ikaw nag-aayos ka sa sarili mo. Amen? Magiging masayahin ka. Alam mo mga malulungkot na tao, bakit may malungkot? Hindi nga din kasi alam, bakit ba ako nandito sa sanlibutan? Bakit ba ako isinilang pa dito? So, yung self-condemnation and yung mababang pagtingin sa sarili, hindi po yan dapat nating ugaliin na. Kasi alam mo na may kabuluhan ng buhay mo dahil sa Panginoon. Amen? Tapitin mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, special ka sa Panginoon. Amen? Tayo po ay may kabuluhan. So, mamamatay tayo na puno-puno ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Ang malungkot, sabi nga po ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but the greatest tragedy in life is living without purpose. Kaya po tayo, mabuhay po tayo sa layunin ng Diyos. We go to church, yes. Pero alam niyo po ang ibig sabihin na may layunin pala sa akin ng Lord, hindi ko titignan ang sarili ko na wala akong kwenta. Kasi may layunin nga eh. Ang alam mo, ang layunin ng Lord sa'yo, hindi kapahamakan. Amen. Sabi po ng Bible po sa atin, sa Jeremiah, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Apat yun, no? Yung future, good future po yun. So, pag mineditate mo yan, sino pa naman hindi magiging masaya? Yung bang sabihin ng Lord sa'yo, kaya pala ako nakakakilala kay Lord, para i-bless pala ako. Ay sasabihin naman, binilas na ba talaga ni Lord? O patingin nga ng wallet mo, o tingnan mo yung wallet ng katabi mo, kala ko ba binilas ka ni Lord? Amen? Sa mundo kasi ang blessing, kaya dapat hindi ganito ang meaning natin ng blessing, ha? Tayo mga Christian. Alam niyo po ba, maraming forma ang blessing. May mga binibless sa kalusugan. O sino walang sakit dito? 100%, hindi high blood, okay? Hindi mataas ang sugar. Blessing po yan. Yung mayayaman, namamatay, ang daming pera, namamatay sa cancer. Amen? Nauubos ang pera sa pagpapagamot. So, bless ka. Amen? Sino po dito, kahit walang pera, napakasaya ng buhay? Hindi po totoo yun. Mas masaya po pag marami po tayong pera. Kasi binibless ka nga ni Lord eh. Amen? Mga kapatid, pag tayo po kahit anong bagay meron tayo ngayon, ito ang paano masasabi pag blessed to taong to. Alam nyo, masasabi ko na blessed tayo kahit wala man tayo ng maraming pananalapi, lagi ka nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Pero palapakan natin ng Lord. I thank the Lord kahit wala pa akong sasakyan kasi alam ko may plano si Lord. Dadating yun. Amen. So, ba't ko palulungkotin ang sarili ko? Wala akong masyadong pera. Buti pa yung kapitbahay. Makakabili ng maraming mga gamit. Kung anong bibili nila, minsan naiingit tayo. Pero huwag ka maingit. Kasi iba ang pagpapala ng Diyos. Amen. Mga anak mo is a blessing. Amen? Sino po dito hindi sumasakit ang ulo mga magulang sa kanilang mga anak?
May mga anak mo masunurin, masipag mag-aaral, no? Talagang tumutulong sa'yo, okay, nagmamahal sa'yo, bakit blessing yan? Amen? Kapag ang blessing pinag-usapan, there are different form of blessing. Pero the greatest blessing na binigay at binibigay ng Diyos sa buhay natin bilang mga tao, alam niyo kung ano yun? That is salvation. Amen? Pero palakpan natin ang Lord. Yun, walang katupas na blessing talaga yun. Kaya, darating ang araw, pag nandun na tayo sa piling na Lord, iiyak ka na lamang sa tuwa. No, yung iyak na sa problema, wala na po sa langit yun. Kaya yung mga iyakin dito, konting problema lang, masanay na kayo. Sa langit, ang iyak mo doon ay iyak ng kagalakan, tears of joy. Amen? Pero yung iyak dahil namatayin ka ng asawa, nagkasakit ka, ng problema ka sa ating mong anak, wala na po doon yun. No, we have a joy in the Lord, in the presence of God. Kaya gawin niyo pong maging makabuluhan at masaya ang buhay po natin. Amen? Ako po ay, ilang taon na ako? 53. 52. Ito po nga, hindi ko alam yun. Hindi, pero sa totoo lang, tayo may mga nagkakaedad. Sometimes, tingin mo lang ay bata ka pa. Ako, minsan namamasyal kami sa mall, kasama ko si Mika, si Kong Mika, yung aking panganay na anak. May bumati sa amin, at sabi ng bumati sa amin, kay Mika, kapatid mo siya. Sabi sa akin. Kaya ako naman, ay hindi, pasensya. Pero pa-cute yun. Pero ibig sabihin yan, alam niyo po ba, yung reflection ng pagmumuka, sometimes, iyan ay blessing ni Lord sa atin. Kasi, sabi, ano yung good medicine? Kasi lagi sinasabi ni siya. A happy heart is a good medicine. Amen? Kaya yung masayahin, mga kapatid, nagpapabata yun. Amen? But, a broken spirit dried up the bones. Kaya tignan niyo po, yung malulungkutin, tuyok ang pagmumuka. Yung masayahin, laging sariwa ang pagmumuka. At tignan yung mga katabi ko, ano ka, tuyot o sariwa? Laging tumingin ka sa likod. Ibig sabihin niya mga kapatid, lagi tayong sariwa. Kasi tayo po ay may kabuluhan. Amen? Kaya mula po ngayon, let us declare ang goodness ng Lord sa buhay po natin. Sasabihin natin, lagi ako may kabuluhan sa Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Dahil mahal ka ng Lord. At ang pag-uli, mga kapatid, ito ay isang mabuting bagay na mangyayari sa atin. Mensahe ng muling pagkabuhay. Bubuhayin muli ang mga namatay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Muli tayo mabubuhay. Alam niyo po, bawat next year may mamatay sa atin bilang isang believers ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala, dadating ang araw sa muling pagbabalik niya, tayong lahat ay bubuhayin ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 3 verse 17. Uli niyang bubuhayin ng mga namatay kay Kristo at pagkatapos tayo nabubuhay, pag nag-rapture na, sabi, pagbalik ng Lord, sasalubong tayo sa alapahan. Na-imagine mo yan? Na yung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, may pangalawa nangyari doon. Ewan kung nababasa nyo to ha. Alam niyo po ba, lumalagutan na hininga si Jesus, yung mga libingan na baha. Nabasa niyo? Matthew chapter 27. Yung mga namatay na nanampalataya sa Diyos, nagkaroon ng matinding lindol, nabubuhay yung umakyat sa langit. Theologically speaking, kasi yung mga believers sa Old Testament, nandun po sila sa Abraham bosom. Yun yung pinakalangit sa Old Testament, nasa ilalim ng lupa yun. Kaya kung mababasa niyo po sa Bible yung lalaking mayaman at sinasawan yung lalaking mayaman, nagkakakitaan sila. So nung namatay si Kristo, tinanggal na ni Jesus yung mga saints sa Old Testament at inakyat na talaga doon sa heaven. Kaya ngayon, sabi,
Pag tayo namatay, diretsong langit tayo. Hindi ka na pupunta sa abroad. Wala na yun. Empty na yun. So, diretso tayo sa paraiso kasama ng ating pong Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sabi ko sa katabi mo, kahit mamatay ka, huwag kang mag-alala. Dahil darating ng araw, muli tayong bubuhayin ng Panginoon. At tayo ay magsasama-sama. Amen? So, yung pagkabuhay ng Panginoon, kasama ng Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ka magiging unggoy. You know? Basta, magiging glorified body po tayo. Ang katawan natin, wala na pong kapintasan dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Pag tayo namatay, muling binuhay, ay perfect body ka. Sabi ng Book of Revelation. So kung dati, tingin mo, ayaw na ayaw mo sa ilong mo, black na black. Pagdating mo sa langit, huwag ka maglala, tamus na tamus yan. Amen, may itsura ng mukha mo, parang papayang, shape. Pagdating sa langit ay perfect po yan. Yung buhay mo, napaka hindi perfecto. Pagdating sa langit ay wala ka na masasabi pa. Kaya imperfect things, no, lahat yung bubuhay ng Lord. Imperfect situation ng buhay. Pagdating po natin sa buhay na walang hanggan, wala na po yun. Amen. Paano niya ginawa yun? Dahil sa muli ng pagkabuhay. Dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. So, ang mensaheng ito na 5 bagay ay nagpapatibay po ng nakita po natin, no? Hindi lang pala history yung ginawa ni Jesus Christ. May message pala ito sa buhay natin. Kaya kung maiintindihan lang ng lahat ng tao ito, ang buhay po niya na kaya tanggapin ng Panginoon kahit anuman ang kanyang naging buhay sa nakaraan. Handa siyang patawarin ang ating mga kasalanan. Bakit ba may isang Christian nagsabi, sabi niya, Pastor, sana hindi na lang ako nagkaroon ng faith kay Lord kasi wala nung born again ako, napansin ko, dumami ang problema ko. Naghihimot ako yung isang Christian. At ang sabi ng pastor sa kanya, alam mo, ang totoo nun, habang tayo lumalapit sa Panginoon, merong kaaway, nadadalik ka talaga sa magulong buhay. Pero huwag ka mag-alala, sinabi ng pastor na kasama natin siya hanggang katapusan. So, many trouble in this earth. Bakit tayo makakaranas niyan? Kahit nga po, pastor, kami po may problema din. Pero, sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob. Ako'y magiging kasama mo hanggang sa katapusan. Many trouble na dadating sa buhay natin. But one day, sabi ng message number 5, one day, tatapusin ng Lord ang lahat ng bagay. God will settle this all sa buhay po natin. Kung dito, di ba tayo maging very, very successful lang, but don't do so. Darating ang panahon, pagdating natin sa langit, may tutunin na ikaw ang pinakamasayang tao dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ako iniisip ko, minsan, gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko masenso ang buhay. Pero sabi nga ng Bible, hindi mo na maikumpara magiging buhay mo sa hinaharap doon sa piling ng Panginoon. Napatunayan ko ngayon, ano man na maging buhay ko ngayon dito sa daigdig. It's okay. Kung ako man ay hindi makamit ang mga pangarap ko sa buhay, that's fine. Because someday, i-fulfill naman ng Lord lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Kung ikaw tingin mo parang ang hirap-hirap ng buhay mo, iisipin mo lagi, pagdating mo sa buhay sa langit, mayaman ka. Iisipin mo, ang lalakaran mo doon, ginto, ang bahay mo, yari sa mga mamahaling bato, na walang katumbas na halaga. At iisipin mo, wala nang magugutom doon, wala nang sakit, wala nang iiyak dahil sa mga broken, hearted na situation mo. Pagdating po natin sa langit, sabi ng Bible, pinakagusto kong verse sa Bible, no? Sa Revelation, sabi doon, ang pampahiling ni Lord ang lahat ng ating mga luha. Amen? Iyon ang
ang ipapalit sa atin ay luha ng kagalakan. Kaya relax ka lang dito sa dating. All you have to do, continually believe in God, have faith in Him, trust the Lord sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Kung hindi man natin masolusyonan ang mga gusto natin solusyonan sa buhay, huwag ka mag-alala, nandiyan si Lord. Buhay siya at hindi na siya patay. At mananatiling buhay magpakailanman. Mga kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko kayo, pwede ba tayo mag-meditate sandali sa ating pagpikit, sa ating pananalangin? Tignan ka kung gaano kahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Isipin mo na mula sa kawalan, naging makapuluhan ng buhay mo. Ang tanging magagawa mo ngayon sa araw na ito ay muli magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo. Lahat ng sakripisyo tiniis niya para sa iyo at sa atin. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Alam mo ba kapatid, ikaw at ako ang kanyang iniisip. Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoong Hesus. At sa oras nito, sa ating pagpikit, sa ating pananalangin, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, na tayo magbigay ng papuri sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, salamat, pinatawad niyo ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, salamat, binibigyan niyo ako ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil sa kaligtasan mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, naging meaningful ang aking buhay. Salamat, Panginoon, dahil ako'y muli mong bubuhay sa huling panahon. Salamat sa iyong dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pagmamahal niyo po sa amin po lahat. Salamat sa huling pagkabuhay. Salamat po sa iyong panagilan. Yes, Lord. Patuloy tayo manalangin sa Panginoon. Humingi ka ng mga bagay na gusto mong hingin ngayon sa Panginoon. Jesus said, ask anything in my name and it will be given to you. Kasi gusto ng Lord maparangalan ng Diyos ang natin sa langit. Every time na humihingi ka na may pagtitiwala sa Diyos, nabibigyan mo ng papuri ang Diyos. Kaya sa iyong devotion po ngayon, kapatid, sa iyong pagtahimik, ano yung greatest needs na gusto mong hingin sa Diyos? Tandaan mo, God is so powerful. Kahit nga patay na bubuhay, ano pa kaya yung mga pangangailangan mo sa buhay? Ask anything in my name. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. At sa iyong pagiging, huwag ka magdudula, huwag ka mag-aalinlangan. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. He is so faithful to us. Tapat siya sa iyo, kapatid. Ask anything right now, your prayer. Ask anything, material man yan, sa relasyon man yan, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, ask anything. And believe in the name of Jesus. Meron kang sakit, gusto mong gumaling, hingin mo yan sa Panginoon. And believe, kapatid, totoo ang Diyos sa buhay mo. At kung meron man tayo ngayon sa mga lihim na kasalanan, alam ng Diyos yan, may mga kasalanan ka nais mong hingin ng tawad sa Kanya ngayon. Kaya ang mag-iisip ka sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang muli niyang pagkabuhay ay katibayan at meron tayong Diyos na handa magpatawad at mga kasalanan meron tayo ngayon. And ask forgiveness to God. We ask for forgiveness, Panginoon Jesus. Patawarin mo po.
tayo lahat ay tumayo ngayon. Pwede yung sundin natin ang tumawin nito. Sundan po natin at ulitin po natin ito para sa Panginoon. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? Dadalangin po tayo ng pagiging ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kung inawin natin, nagpapakita
na ang dugo ng Panginoong Yesus ay nagiging kapangyarihan sa buhay mo. You have that blood of Jesus. Nasa sa iyo yan, kapatid. Never underestimate your life. You are a believer in Christ. You are a more than a conqueror. Papanalangin kita, kapatid, upang ang tingin mo sa sarili mo hindi na maging maliit. Lahat ng may mga kalungkutan na bahagi sa buhay mo, ipapauwiin na ng dugo ni Jesus sa oras na ito. Panginoon, hinihingi namin ng kapangyarihan tuwing banal na dugo sa buhay ko, ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Panginoon, sinabi mo, Panginoon, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi makakapagaling sa iglesia. We are the church, Lord. Wala po ang kapangyarihan ng kaaway, kundi ang tanging kapangyarihan lamang ng dugo ni Jesus sa magyayari, makakapagaling, magaganap sa buhay ng mga tao na nalilito kayo. Kapatid, ano man ang sitwasyon ngayon, o nasa iyo ang kapangyarihan na yan. You have the power of our Lord Jesus Christ. We ask in the name of Jesus. We ask in the name of Jesus. Receive this power. Receive this power of our Lord Jesus Christ. Financial power, financial problem. May kapangyarihan kaluwihan ng Diyos. Hallelujah. Meron ka sa aming karamdaman. Marami ka nagtutulong sa pagkakabigay sa sabihin. You have the power of God.
bagay po nakita ko, lalo pong naging matibay ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. So yung mga disciple ni Jesus Christ, lalo pong tumindi ang kanilang pananampalataya, lalo po sila naglingkod, mas naging mainit ang espiritu ng Ebanghelismo ng mabuting balita. Alam mo kapatid, ganun din ang gawin natin. Panalangin natin ating katabi na pagpalain siya ng Panginoon. At kung meron siyang prayer request ngayon, ulit, sama-sama po tayo manalangin. Sige po, panalangin po natin ating katabi na siya magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, magpagamit siya sa Panginoon. Siya po ay lalo pong maging mananagumpay sa buhay dito sa daigdig na ito. Yes, tayo po ay hihinahin ng mundo, sisirain tayo ng kaaway, pero tiniklaman na natin ngayon ang tagumpay ng ating Panginoon Jesus. We are more than victor, we are more than a conqueror. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay, kapatid. Nasa iyo ang kabutihan ng Panginoon, nasa iyong pagpapala, Lord. Salamat po this church, tinatalaman po natin ang mas maraming mga tao pa ang makakilala sa iyo, mas maraming tao pa ang sumunod sa iyo, mas maraming tao pa ang mabago ang buhay, mas maraming tao pa ang maglingkod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, mas maraming tao pa magbigay ka ng panahon sa paglilingkod para po sa iyo. Lord, salamat sa pangalan ng Jesus. We ask, Lord, for the blessing in this church, multiplication, Lord, prosperity, Panginoon, paunlarin mo ba ang aming mga kabuhayan, Lord, pagpalain kami, Panginoon, upang patuloy na namin nagawa ang mga misyon mo sa daigdig na ito. Salamat po sa iyo, Panginoon, our brother and sister. Thank you for those who support our ministry. Salamat po sa mga tao na nagagawa po, Panginoon, dahil po kami ay patuloy yung gamitin para sa iyong kalwalhatian. Salamat po. Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin po lahat. Alam po namin, mahal na mahal niyo po kami. Hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami papabayaan. At wala po ngayon, Panginoon, napatunayan niyo po sa amin na ang buhay po namin dito sa daigdig ay meron pong kapuluhan at meron pong layunin. Salamat sa pagmamahal po ng mga kapatiran sa gawain. Patuloy niyo po silang pagpalain. Salamat, Lord, sa mga panalangin ibinigay ng aming kapatid. Ito po itong gawin sa buhay po namin upang mapatuloy ka na mabigyan ng kataasa, ng parangal, ng papuri, at ikaw ang maitanghal sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa ibanay na Espiritu na nakasama po namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan pa natin, isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Glory to God. Nakaupo na po tayo sa dali. Amen. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Ang sarap ng mga salita niya. Talaga napupuspos tayo ng Holy Spirit. Ngayon po ay dadako tayo sa tithing. Tithing is a principle. Ang sabi ng Diyos, I want to bless you, but I want to be faithful what I give you. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Imagine po, sabi niya, at pwede lang daw po natin i-manage sa ating pera ay 90%. At ang 10% daw po na yon ay para sa tahanan niya. We remind us, everything we have belong from God. Dapat daw po, lagi natin tandaan, ang salita ng Bible, Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng ating tahanan.
ilubos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa kanyang mga salita at pag-remind. Tayo po ay kanyang handang pagpalain kapag daw po tayo ay naging tapat sa ating pagbibigay at masaya ang ating puso na magkaloob para sa kanyang gawain. Sige po, ating pong ipanalangin ang ating kaloob para sa Panginoon. Panginoon, salamat sa umagang ito na muli mong pagkabuhay dahil alam namin, Panginoon, na anuman ang pinagdaanan mo, Panginoon, yun ay para sa amin, na kami ay matubos, Panginoon. Salamat dahil ang kabutihan mo na walang sawa na ibinibigay mo sa amin mula sa blessing, sa kalakasan, Panginoon. Hayag man o hindi ang aming mga ginagawa sa iyo, Panginoon, alam po namin na kami ay iyong pinapatawad. Alam namin ay ikaw ang Diyos na lagi namin kasama. Handa mo laging ipagpalit ang iyong buhay para sa amin, Panginoon. Lord, anuman po ang aming ipagkakaloob, ito po ay bukas ang aming puso at masaya ang aming mga puso, Panginoon, ay bibigay sa iyo. Dahil alam mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng tahanan mo, hindi linig sa iyo, Panginoon. May mga puso kami, mga kapatiran na handang magbigay, Panginoon. Maraming bagay ang sinasakripisyo, sinusubukan, Panginoon, ang lahat ng pagsasakripisyo niyon dahil gusto nila iangat ang iyong tahanan,